Welcome sa Life, Health, and Motivate Podcast. Magandang araw sa inyo or gabi kung saan mo kayo naroon. So, first episode natin ngayon sa ating podcast. So, itong guest natin ngayon is very special para sa akin dahil since birth, nakilala ko na siya. May mga inspirational stories siya na hindi ko pa nalalaman dati. So, ngayon, malaman natin ang buong detalye ng mga buong buhay niya. Kumbaga. So, ang first guest natin sa podcast na to ay walang iba, ang CEO or founder ng Buhay Ireland. Siya ay si Jerome. Yay! Yo, what's up? Yeah, hello guys, welcome. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa first episode, lalo na sa Life, Health, and Motivate podcast ng aking kapatid. Yeah, kung di nyo, sigurado di nyo pa nalalaman na siya yung kapatid ko. Kaya sabi ko, since birth, kilala ko siya. Yeah, kaya kilala niya yung story ko, pero hindi nyo naman alam lahat. Kasi, syempre, nag-iba na yung buhay natin. Naghiwalay na kami. Tumanda na kami, guys. Nagkaroon na kami ng pamilya. Yan. So, di na magpapatumpik-tumpik pa or papabain pa. Gusto ko lang mag-start sa ano yung childhood memories mo nung bata ka. Marami, childhood memories. Kung going back to the childhood memories. But first of all, I just wanna say, I like your setup. Ang ganda ng background. Parang kilala ko itong background na to. Thank you. Ang ganda ng bahay mo eh. So, ginamit niya sa first episode itong bahay ko pa rin. Hindi, joke lang. Welcome naman kahit sana. Pero yeah, childhood memories, ano yung pinaka the best? Parang yun ba? Sabihin mo na, or yung mga nangyari sa akin. na mulat. Yun. So, from lumaki ako sa Nabotas, sa Sotondo, Manila. Anong year to? Hindi ko na alam, 1980. Hindi mo lang birth year mo. 1983 ako pinaganak. So, siyempre doon ako. Okay. So, doon ako lumaki until, I don't know, maybe second yata. Na elementary, doon ako nag-stay more likely. Pero yeah, lumaki ako sa Nabotas. Ang daming childhood memories doon. Dami mga kaibigan tayo doon. Kaya, ito pala, hindi ko lang sa tinigan eh. So, dito. So, anyways, yeah, dami akong tayong childhood memories doon. Bata pa si Jeric noong time na yun. Pero, wala pa ako noon, malamang. 90, yeah. 83 ka eh. Wala pa siya doon. Pero yung kami ni Kuya, may panganay kami. So, pangalawa ako. And then, yeah, daming kaibigan. Dami namin natutunan doon sa kalye. Siyempre, mga bata. Batang kalye kami, And then, marami kami na kinagisnan more likely, sa mga around sa Maynila. Ngayon, Maynila, medyo maganda na ngayon. So, back on that day, talaga medyo, okay naman. Maayos naman yung lugar natin sa Tondo. And, kasi marami nagsasabi na yung Tondo, magulo. Hindi naman dapat yung ginagawa ng Tondo kasi hindi naman lahat ng lugar is magulo talaga. Okay, sabihin natin Tondo. Malaki ang Tondo. Pero maraming magagandang lugar din sa Tondo na talaga maraming inspirational at marami akong natutunan. Kung paano kumayod, paano mamuhay, paano maging parang bata ka pa kumakayod na ako kasi kailangan hirap ng buhay. So, hindi, marami yung kaibigan tayo doon, mga pinsan natin, doon tayo naglakihan. And then, yeah, from there, lumipat tayo sa Nabaliches, which is, I think Nabaliches na yung susunod. Doon ka na halos na mulat. Doon ako medyo, doon na tayo lumaki, tumanda na konti. Pero same thing, marami tayong natutunan sa mga journey natin from different places. And Nabaliches, ang dami natin dahil from there, doon ako huling nag-high school before college actually. Dahil lumipat na dito sa Ireland actually. So nakabili tayo ng bahay doon kung sa mga lumipat din tayo sa Palmera sa Nabaliches, which is yung pinundar ni ating ama. Fortunately, hindi rin siya naging maayos kasi napabayaan din natin. Pero okay lang kasi at least dun, yung mga places na yun is talaga ang dami nating pinuntahan, dami nangyaring kalokohan, maraming magagandang bagay na hanggang ngayon mga friends namin dyan, yung mga shoutout sa mga friend natin na still contact in Facebook. Yun, sila Carlo, yung mga Enriquez family, sila Ate Irna, Ate Mel, Ambrosio. Yung mga yan, shoutout sa inyo guys kung nanonood kayo dito sa podcast ni Jeric. At
Huwag nyo kalimutan supportahan din yung podcast ko. Boy Ireland. Boy Ireland. So, guys, shoutout ko yung mga shoutout sa inyo lahat. At sa mga iba namin kaibigan na lumaki, na hindi na namin alam kung nasa na kayo, pero ang dami natin naging kaibigan. So, nakikilala nyo pa rin siya. Kung nakilala nyo, podcaster na po ako. Singilin nyo na siya sa utang. Wala pong utang. So, yun yung naging natin. Tapos, dito na tayo, medyo nag-iba na yung buhay natin kasi work na tayo. Kailan ka napunta rito? Anong year? I think September yun. September 2001. Ako napunta sa Ireland before ka. And then kasama ko sa mga tito, mga kaibigan natin. And nag-work ako dito after 3. Paglapag ko dito, actually malamig dito sa Ireland time na September kasi medyo malamig. And you know the thing is, walang jacket na makapal sa Pilipinas. So kala ko yung mga binili kong jacket, pinabili kasi ako ni Mami. Eh sabi niya, magdala ka ng jacket, bumili ka na dyan. So bumili naman ako. Pero sabi ko, hindi naman ganun siguro kalamig. Siyempre wala naman tayo experience. So anyways, bumili ako ng pinakamakapal sa tingin ko na jacket. Pagdating ko rito, di pala, long sleeve lang pala yun. Talaga makapal yun. Kung yung manipis dito, makapal. Sana. Kasi sobrang init sa Pinas. So maliban natin. So yun ang pagkakamali. Lamig na lamig ako pagdating dito. Pero yeah, lesson learned sa mga bagong pupunta rin sa Ireland, yung mga jacket natin sa Philippines kasi more like, hindi talaga siya pang winter. So as much as possible, bumili talaga kayo or magpadala kayo doon sa mga kamag-anak nyo ng jacket para yung gamitin nila. Siguro kung nainitan pa sila sa Baguio, mas malamig pa kailangan. Mas makapal pa ang kailangan. Makapal pa So, hindi siya pa pwedeng yung basa-basa. O, pwede kayo mag-doble-doble kung gusto nyo. Pero, still, naka-t-shirt na ako noon, naka-sando ko, tapos naka-long sleeve. Siyempre, init ako dahil nasa Pilipinas. Pupuntang, yata ako noon Netherlands yata yung, namin, next destination. Tapos, connecting. Yeah, connecting flight from Netherlands. Amsterdam, papunta rito sa Dublin. Actually, yata yung nangyari nun. Pero yeah, pagdating ko rito, lamig na lamig. Pero yeah, a few days bago ako pumasok sa work, which is yung Manor Farm. Yung unang trabaho ko, doon ako nag-start from Mahul, 14 years sa Manor Farm. Sa mga hindi nakakilala, yan, lumaki tayo sa Manor Farm. So marami tayong kilala doon sa Kaban. So, yun. So yung pagdating mo rito, nag-start kang mag-work. Yeah, after 3 days, yeah. Diretso. So, naka-finish ka muna ng high school sa Pinas? Naka-finish ako high school, graduate ako doon, and I was going to Kasi naalala ko, nagtrabaho ka sa Greenwich? Nag-Greenwich ako, yes. Part-time tayo doon. Part-time ka doon. Part-time para makasurvive and makatulong sa ating parents. Sa same time na yun, nangungupahan lang naman talaga tayo. Yeah. And then, kailangan natin magbayad. So, that's why, doon ako Pero pinangarap mo mag-college na sa Pinas? Oo naman. Lahat naman kahit sino. I was going to jump into the computer talaga. AMA Computer College and STI. Either of them anyway. Pero computer program yung talagang gusto ko. Pero unfortunately, hindi naman siya masama. It's a good thing din, siyempre, in the other way, na napunta ako rito, sinubukan ko mag-abroad. Okay. Ito yung unang abroad ko. Pero no choice ka rin kasi. Hindi naman sa walang choice. I have a choice. It's just, sinabi lang ni Mami na mas maganda rito. So, parang, binigyan ko ng pagkakataon din, siyempre, magulang. Kailangan natin na, sige, try ko, 1 year. Kung hindi ko gusto, balik ako Pilipinas. So, yung time na yun, siyempre, kumikita naman ako sa Greenwich, hindi siya kalaki kasi wala naman akong pamilya, it's just me. Pero hindi pa rin sapat, kahit sabihin mo, kumikita ako doon ng kinsenas katapusan. Mahirap pa rin kasi yung binabayad lang sa akin is, I think, 3,500. Part-time yun? Part-time yun. Part-time yun. Yeah. Part-time yun. I think part-time yung ginawa ko doon. Hindi naman ako nag-full-time talaga eh. And I'm not sure pero alam ko parang full-time din actually more likely. Kasi kung part-time, parang Monday to Friday din yata pasok ko kung nagkakamali. Okay. So I think full-time pala. 3,500 every 15 days and then kita ka din. Parang 6,000, 7,000 a month. Ako yun. Pero kulang kasi babayad tayo. Kung sa'yo, okay pa. Sako ko lang ako pero nandun si kuya, and then yung renta, tutulong tayo, magkano ang renta. So, medyo malaki din. Natitira lang talaga yung malilit na, kung ano yung pinagtitipid, pamasahe, siyempre, pagkain. Luckily, tumulong yung mga kamag-anak natin, pinsan natin, si Kuya Clark, siya nagpasok sa akin. So, shout out, Kuya Clark. And yeah, so doon ako nag-start na mag-work. Doon ako nakapag na experience na kaya ko mag-work kahit saan, basta nakapag-work na ako sa something.
Stepping stone ka na, kumbaga. Oh, and then eto nga dumating yung time na sinabi ni Mami na kukunin ko kayo, dito na kayo mag-work. Abroad malaki kita. So siyempre hindi naman ako dahil sa pera, pero gusto ko talaga makatapos. Pero sige, para lang ko lang na sinundan ko yung sinabi ni Mami. Dito na yung opportunity ko. Oo. At ang kagandahan kasi noon, lahat tayo kinuha. Gustong kunin. Ni Tita Baby. Okay, Tita Chris. Yeah, shout out sa inyo. Salamat, maraming salamat sa tulong na binigay nyo sa pamilya namin. Kung di dahil sa inyo, hindi kami nandito at wala dito yung ibang Pinoy na tinulungan nyo. So, shout out sa inyo. Si Tita Baby kasi ang ating pinaka-major. Hindi naman siya recruiter, pero naging daan siya. Siya ang naging daan. Sila ni Uncle Mike. Yes. Sila ang pamilya sa Uncle Mike at si Kuya Michael na talagang pinilit na makapunta tayo dahil gusto ni Tita na makita-kita talaga. Lahat tayo dito, hindi niyo siya uuwi ng Pilipinas. So, yun yung naging daan. Nagkaroon ng opening sa Manor Farm yung time na yun. So, kinuha tayo. And I'm happy naman kasi kumikita na ako. Doon ako parang laki pala ng kitaan dito. Kumbaga yung tinatrabaho ko. Ganun talagang ang naisip ko kagad eh. Yung tinatrabaho ko na 3-5 quincenas. Wala. A few days lang yun eh. Yung kita ko na yun or one day lang. Oo, kaya tinitingnan ko, hindi naman sa pagmamalaki. Pero yung tinatrabaho ng mga manager dun sa Greenwich, I know sometimes they are, getting what? 15 to 20K a month? That's it. So, pesos. Yeah, malaki pa rin umaga. Pero, compare mo dun sa 1 week ko. Mas ko pa. Sa 1 week kong trabaho dito, sa time na yun, parang walang-wala pala. So, alam mo yung hirap doon sa Pilipinas. Ang magkakaiba lang is, nasa Pinas sila, masarap ang buhay. Yes. Pero pagdating dito, yeah. Kasi yun yung iniisip mo, siyempre bago ka lang, nakapag-abroad ka, first time nga. So, yun yung kinukompare mo. Yung mga sahuran, kung magkano, buti na lang nandito ako. So, since noon, di ako pa nakapag-aral, pero siyempre, sabi ko, mag-aaral pa rin ako. Pero hindi ako umuwi. Kasi nga sabi ko, kumikita, mag-iipon muna ako. Pag nakipag-ipon ako, siguro, I'll go back and study. Pero, yun nga, hindi ko rin nagawa kasi nga trabaho. Parang ako nahilig na ako sa trabaho. Save. Hindi mo na inisip yung pag-aral. May mga time na nag-ano ako pa part-time. Sa mga online, sa mga on the spot na pupunta talaga ako after ng work, bago pumasok sa work, iba ganun na talagang pinupunta ako kasi I need to learn. So, ginawa mong sideline yung study. Yes. Pero hindi siya naging sagabal yung trabaho at the same time. So, during, gabi? Umaga. Kasi ang gabi ang trabaho ko eh. Okay. So, 5 o'clock. So, siyempre, pag uwi ng bahay ng 1 o'clock sa madaling araw, tutulog, gigising ako ng 7 o'clock para dun sa class na 8 to 10, I think. Parang ganun. Part-time kasi. Part-time. So, 3 hours. So, more like everyday yun. Oo. So, I learned something naman dun sa mga yun. So, I'm lucky na pagpatuloy pa rin kahit paano yung gusto ko. After a few years yun. After a few years. I think after a few years, yeah. A year or something and ginawa ko na yung gadong. Kasi naghahanap ako, wala naman ako ibang sources. So, kumbaga, nasa tayo eh. Liblib na lugar tayo. Tahimik na lugar tayo. Countryside tayo. So, ang hirap talagang, wala naman tayo sa Dublin City. So, hindi talaga natin yung mga ganong access. Kumbaga, online. Wala ka pang sakyan nun. Wala pang sakyan nun. Babas-bas lang. Kumbaga, di ba? Pupunta ng Dublin. Pero ano yung ambition mo nung nasa Pinas ka? Tapos nabago yung ambition mo rito or same ambition pa rin? Pangarap ko naman talaga makapag-ipon, makapag-aral ng computer, programming. Yun talaga yung aking ambisyon. Pero ingat. So far, hindi ko pa siya nagagawa. Nag-iba na naman ang line. Ibang journey na naman. Pero computer pa rin. At least paano meron pa rin. So, let's fast forward tayo sa ngayon. So, nagtrabaho ka sa Manor Farm ng for how many years? 14 years. And then, after nun, ano ang ginawa mo? Pahinga. Pahinga talaga ako, actually. Yeah, pahinga ako. Kasi time na yon after 14 years, hindi naman talaga 14 years dapat ako dun sa Manor Farm. I can go more. Pero ko kasi na on that time, if I'm right, si Kalan yata, yes. Yung first... yeah, I need to move and kasi yung mga hindi naman sa mga yung asawa ko na noon time na yon si Chrissy
is, siyempre, karoon na kami ng parang chance na binigay ni God na, nabuntis nga siya, and then, kakaroon na kami ng baby. So, pinaghahandaan na namin na anong gagawin natin, sino magbaban sa bata. So, yun. Kasi during that time, nasa Dublin si Kri. Yeah. As ikaw nasa Monahan, which is like, Pabalik-balik din ako. After work. Oo. So, pinupuntahan ko siya sa apartment namin. And then, at the same time nga, malapit na rin siya mga anak. So, we have to decide kung anong gagawin. So, yung time na yun, kung ako nagkakamali, sabi ko, total, nasa hospital kasi siya as a nurse. So, mas mahirap naman siya yung ang mawala. Ako naman, kaya ko naman maghanap na ibang trabaho sa Dublin. Siya nasa Dublin na rin. So, sabi ko, sige, I will quit yung job na dito sa Monahan. Okay? And then, move to Dublin. So, magkasama na tayo. At least, maalaga ko pa rin yung bata. So, nag-stop talaga ako doon ng 6 months. Almost 6 months kasi kailangan ko alagaan yung bata. So, time na yun, sacrifice. Okay. Na kailangan talagang bumaba ako. Pero yung time na yun naman yun, part-time na rin ako doon. Naghanap na ako ng ibang mapapasukan. Nag-aral na ako doon as a care assistant na. So, yun yung naging ko rin way. Actually, kahit yung nasa ako noon, nasa Monahan ako nagtatrabaho. Bumabalik ako ng Dublin para may nalala ko part-time naman sa college na yun para doon sa FITAC level. So, during working hours or working week mo, pinapasok mo talaga yung part-time course. Pag-uwi ko talaga, diretso ako Dublin and then papasok ko sa course sa college, which is 3 hours din yun. So, siyempre, doon ako matutulog sa Dublin din. Papasok ko naman ako. Babalik ka na naman ng Monahan. Yun. Yan ang sacrifice na ginagawa ko everyday. So, yung sakyan ko pa noon, petrol pa yun, kaya medyo mabigat din sa bulsa. Malakas talaga. Yay. So, pero anyways, kung may gusto ka, gawin lahat. Pupush mo. Wala makakaharang sa'yo. Kahit ano mangyari. Kasi, kailangan ko talaga. And on that time, sabi ko, kailangan ko na part-time. So, ito yung nakita ko na parang okay na, at least papanong work at malapit doon. So, why not? I'll go for it. And then, I'll do, yung part-time job para at least maalagaan ko yung bata at makapagtrabaho din ako pag off siya. Para ganun. At least naman. Na iraos niyo mo. Na-iraos namin. Yeah. Kahit mahirap, kahit malayo biyahe, malaki gastos, na-iraos mo yung sacrifice na ginagawa para sa future family mo talaga. Siyempre, kailangan mo talaga. Yeah. Kahit anong gagawin. And then, after nun, nag-quit ka na ng job sa Monahan or sa Manor Farm or... So, nag-quit na ako ng job sa Monahan at nakapasok na ako dito sa Highfield. Highfield yung ko. Ano yung Highfield? Highfield Healthcare siya. So, yung nursing home siya. Okay. And mental unit. Okay. So, na-mental talaga ako doon. Katabi kasi, malapit lang doon sa titira namin at malapit sa kabahay niya. So, alam mo naman na pag ganun kalapit, so, mas madali. You took your chance. Oo, yung mag-alaga and then, ano ba yun? So, we did everything in plan naman, actually. So, we're happy na igawa namin yung plan. Kasi it went well. Yun nga, sabi ko nga, na naalagaan namin bata, malapit yung trabaho ko, hindi kami na malayo. Yun nga lang, yung time na yun na medyo okay naman kami, na-decide din namin na lumipat na rin ng Kildare. Actually, after 3 years, so, na nag-stay ako dito. Lumayo ka ng Dublin. Kasi, ang reason kasi, I think this is the reason is, lahat kasi kami is sa Dublin and then yung family niya nag-work o nag-study sa Dublin time na yon. So, lahat sila doon sa apartment. So, mas maganda. May bahay kasi sila dito sa Kildare. So, why not? Lahat na tayo pumunta na Kildare kasi nakatenga yung bahay. So gano'n kalayo yung Dublin to Kildare? Isang oras din. Isang oras. So, parang, balik na naman kami sa after 3 years, balik kami sa ganitong journey. Pero mas, maraming options. Mas maraming option kasi nga, na una sa lahat, nakakasama namin yung mama niya. Kasi nakakatulong talaga yung mama niya. Sa pag-aalaga. Oo, hanggang ngayon. Yung lumipat kayo? Hindi naman namin iniubiligan, pero yung the way then, nung lumipat na kayo from Dublin to Kildare, lumabas na yung Sikalan. Andun na Sikalan. So, yun yung, actually, before pa tayo pumunta Kildare, mayroon pa kami nilipatan na sa Dublin din. Pero, yun nga, lagi sila nandun. So, sabi namin, yung bahay dito, kawawa naman. So, parang we decided na, lahat tayo, punta ng Kildare. At least, naalagaan yung bahay, kasama namin sila. And then, babiyahin na lang kami lahat. Sabay-sabay na lang kami papasok kung kailangan. And then, nandun si mama, naalagaan yung bata. So, nakakatulong talaga. Yeah. So, yun na naman, big help talaga sa amin na
nakatulong sa amin si mama. Ay, lahat kayo na may trabaho for sure. Oo, lahat kami may trabaho. So, back and forth kayo naman. So, nandun yung papa niya. Tsaka yung mga kapatid ni Chrissy yan. Oo. Same area din. Yes, so kaya talaga na... Same area or same house? Same house. Same house. Same house kami. Kaya lahat kami doon parang nakatutulungan pagdating kay Kalan. Malaking pamilya talaga. Yes. Kaya si Kalan, very sa kanila eh. Very close. At yung mga to, very close kay Kalan. Auntie niya, si mama, and then si, uncle niya. Which is good. Kasi naging family-oriented din siya. Oo. Kaya hanggang ngayon, malaki na si Kalan. They stick to Kalan pa rin dahil kilala nila si Kalan. Nabubuli na rin bata. Wala talagang kawan. And then, gusto rin talaga ni Kalan, syempre. Close sila. May attention na sa kanya din. Oo naman. Oo, yun nga. Siya yung first baby show. Lahat ng attention gusto niya sa kanya. Siya na. Di ko na. So, after all that na nangyari sa inyo, up and downs, maraming travels, lahat-lahat, paano mo na natiling masigla or staying fit sa sarili? Well, syempre, as I said, kung nagawa ko yung mga trabaho, yung dedication ko sa pagpasok sa college, trabaho at malayo, pati ba naman yung health, kailangan ko pa bang pabayaan? Syempre, it comes pa rin na I have to look after myself and look after yung asawa ko, yung mga bata, na make sure na they're eating right, they have a healthy, easy life, parang balance, ganon, na pakain. And hindi ko masasabing perfect kami, pero I'm trying to be the best of me, na kapag off ako sa work, yun, gym ako, pag hatid ko kay Kalan sa school, gym ako muna, and then uwi dito, gawa ng luto, konting linis, and then, kinabukasan, pasok na naman sa work. Then kapag may mga off, yun, babalik. Kahit sa work actually, sa Highfield kasi merong gym sa Highfield sa loob, so bago ako umuwi, nag-gym ako doon. Hindi naman ganun kalaki. Sa loob, may gym doon. Nalaman ko lang din actually. So anyways, bago ako umuwi, gym ako doon, tapos uwi na akong bahay. Yeah. So parang lahat ng ginagawa ko, make sure na, alam mo yun, I'll use my time to be fit. May-maximize mo kumbaga. Yes, and eat healthy life balance sabi nga nila. So, yeah, huwag nakakalimutan nyo kasi nag-work tayo, so you have to make sure na ingatan mo sarili mo, kumain ka ng tama at palakasin mo yung katawan mo kasi yung trabaho natin, hindi siya madali. Anyway, you have to, either you sit down or you're walking or physical work yan, you have to eat healthy diet, more likely, kung kaya. Kasi medyo expensive nga siya, pero if kaya, mag-diet ka, mag-healthy, luto, umaga lang. Pero hindi ko masabi na huwag ka magluto ng mga normal na kinakain natin from Philippines. You can still do it. But make sure na yung kinakain kasi natin minsan, yun yung nagbibigay sa atin. Mura siya, o madali siya, or favorite natin yung mga sinigang, adobo. Pero minsan kasi, yun din yung nagpapaano in the long run. Pag tumanda ka, mararamdaman mo lahat ng sakit, lahat ng, kasi siyempre mga kolesterol yan, mamantika, matamis, mga ganun bagay. Ngayon pa lang, habang hindi ka pa matanda masyado, bata-bata ka pa, kumain ka na ng tama. Para in the future, alam mo, kaya yung iba dyan, tinan mo, ang ganda ng katawan nila kahit 60 sila kasi nga, they're looking after themselves. Hindi lang sa gym, pati sa pagkain. Number 1, di ba, pagkain ang kailangan. Hindi naman ng gym eh. Diba? Ang pagkain ang nagbibigay ng talagang lakas. Gym kasi lang yan eh. Nutrients lahat. Yeah. So, yun ang mga natutunan natin habang matanda tayo. Meron ka bang mga hobbies or... Meron. Or habit na... Dami. Marami kang hobbies. Marami tayong hobbies. Ano mga hobbies? Nagsimula tayo sa basketball, syempre. Hobbies natin yan. And then, napunta tayo. Di nawawala yan. Sports. Basta any sports, hobbies natin yan. Na-try natin lahat yan almost. And then, collection. Yan, naging habits din natin. Anong mga toys, yung mga cards, eBay cards. Mga old... yung mga comics. Yan, nagyan natin yun kasi hindi naman natin nabibili before yan. So, ngayon na medyo may pera tayo, we have the money to spend. So, nung bata ka, hiling mo pa rin? Hindi natin kasi, para isa na mag-aim ko na sana pag nagkaroon ako ng work, pakita man lang or mahawakan ko man yung mga pinangarap ko na ito, mga comics o text card or yung NBA cards na hindi ko nabibili before. Kasi wala naman tayong pero high school lang naman tayo. Tain-tain ka lang. Yung binibigay sa atin na 20 pesos yung time na yun, syempre pagkain mo, pamasahin mo na yun or whatever, iniipon mo na lang kaysa mo ibili sa mga ganung bagay. Pero syempre, naiingit ako sa mga kaklase natin nung time na yun na meron sila at wala ako. Well, time na yun kasi wala, hindi naman tayo mayaman eh. Yeah. We're okay. We're okay. It's just we don't have this extra money to spend
this kind of things, you know. So sabi ko, pag nagtrabaho siguro ako, sige, mabibili ko rin naman siya. Yun nga, dumating tayo dito, may trabaho, and then go back to the collection. Sabi ko, unti-unti, ayun, medyo dumami na, kalat na, ang dami na, at wala ko lang gagawin. Pero anyways, tinigil ko muna kasi medyo expensive talaga siya. Kasi may family na ako, lumalaking family ko. So, kailangan ko rin isipin yung mga bagay na dapat unahin. So, pag nag-hobby kayo, i-consider nyo rin yung mga ganung bagay na makukuha nyo nga, pero there's a, parang harang. Parang tawag doon. Hindi mo pwedeng bilhin lahat. Kumbaga, you have to make sure yung priorities. Yung priorities nyo muna sa family ang labi. Lagi mo na unahin dapat yung priorities. Family. Kung kahit anong mangyari, family sa unahin mo. Pamilya mo, asawa mo, anak mo. Yun ang unahin mo. Hindi yung kung ano-anong mga bagay. Second na lang yun. Yung mga bagay na ganyan. So, paano mo binabalance yung trabaho, yung personal time mo, at pahinga? Paano mo binabalance yun? Well, syempre, schedule. Normally, schedule ko lahat yan. So, umaga, let's say lang, ngayon, sa umaga, trying to wake up early, syempre, then ready myself para sa trabaho, and then make sure kahit before ng kinabukasan, make sure na yung mga pagkain ko is naka-ready na, parang prep meal na. Ito ginagawa mo na sa gabi pa lang? Sa gabi pa lang, before the kinabukasan. Para alam ko na yung mga shake, alam ko na kung ano, hindi na yung mismong gabi na yun or umaga na yun, sorry, na doon ka pala maghahanda. Time ko, very limited, layo. Oo. Tapos, if I can, syempre, do a bit of, sa gabi, kapag uwi, doon, after ng work, kung kahit isang oras, or whatever, try to kahit dito lang sa sa sala, do the calisthenics, iba ganun bagay, do the calisthenics. Hindi na ako nag-weights masyado kasi nga, I don't have the enough time to do all this kind of weights kasi matagal talaga siya pag weights. Pero calisthenics is just like your own body okay. And then yung pull up, push up. Kaya di mo kailangan ng maraming space. Hindi mo kailangan. Kasi number one sa akin yung space din dahil may mga bata. So, kailangan ko yung space, limited, i-maximize natin yung space. And then, ngayon, pagkain sa gabi din, siyempre, kumakain na tayo before tayo mag-exercise o bago tayo kumakain na ako doon para alam ko, pagdating ko rito, yung exercise na lang. Then after nun, pahinga, tulog na ulit. Then gising na naman. Yun yung more likely. Pero this time, actually, I'm trying to, minimotivate na lang ako na mag-run na rin. Tumakbo. Hindi naman sa marathon. Well, parang kasi di ako mahilig sa takbo. More likely into walk. Not even walking. Like, kahit ngayon dyan lang sa kanto namin sa baba, ayokong maglakad. Kasi tamad ako maglakad. Pero sabi ko, I have to make sure na I'll have to do the stamina. Tatry mo pa rin. Tatry ko. Kasi nga, it will help me. Kasi one time, nag-basketball ako, practice yun. Pinagawa lang ako ng suicide. For myself, iniisip ko, kaya ko to. Pero yun nandun na, talagang parang there's a point na talagang pabalik na ako at patapos na kami, ay kinda stop in the middle of the court for a few seconds para ako mahihimatay na babaksak ako. So sabi ko, shit. Kailangan ko yata na baguhin yung aking sistema. Tagal ko na rin so parang numulat ka? Namulat ako na sabi ko, I have to make sure na I'm stay fit. Hindi lang yung calisthenic, I have to do more. So doon ko naisipan na parang kailangan ko tumakbo. Isa pa, kagandahan kasi nun, ang family ko, ang asawa ko at si Kalan, mahilig si Chrissy, mahilig mag-walk or maglakad-lakad dyan. Ako yung ayaw. So sabi ko, I think it's good thing na rin na gawin ko yun. Para at least kami, sama-sama kami. We do go forest to walk. Ang daming forest kasi dito So, pwede kami maglakad kung saan-saan. Mahilig kami maglakad. Mag-explore, mag-trekking. Mahilig kami. Pero ako yung medyo minsan na mga tinatamad. So, maybe more this time. It's good for, not only for me, good for them as well. So, sama-sama kami. Ma-spend mo yung time mo sa kanila din. Kasi we have the gear. We have the equipment. Di ko lang namin ginagamit. Kasi nga, tamad ako. Ako driver. Hindi siya makalis pag wala ako. So this time, parang sinabi ko na, sige nga, we'll go and, kahit sa work, may mga kasama ko sa work, instead of lunch, they go for the gym or they go for run. Di sila kumakain, diretso. So that's how they are dedicated. So ganun din ako, sabi ko, hindi naman sa naiingit ako or gusto ko yun. Kasi for myself, yun nga, sabi ko nga, baka ako mahihimatay. Ayoko mangyari ulit yun na mahimatay. Ayoko na ganun. Sa gitna ng court, gusto ko, i-ano ko yung sarili ko. Para ready ako kahit ano man mangyari. Sabi ko, in the long run, sa akin, benefits ko rin yun. Okay. Ano ba yun? Hindi naman para ginagawa ko para magpasikat. Ginagawa ko kasi gusto ko dahil sa aking health. Saka para sa pamilya mo siya. At sa pamilya ko na stay lahat kami. Healthy. Yeah.
Kasi pag nakita, matagal. Kasi pag kahit dito sa bahay, nakakalistenik ako. Mga bata nagpo-push up din, nagpo-pull up. So, parang na-inspire mo rin sila. Oo. So, malaking bagay yun na na-inspire ko. Kaya nga sabi ko nakaraan sa'yo, treadmill. Kasi gusto ko namin kung pangit ng panahon, let's say, talagang pangit, we can do the treadmill here at paano. Yun. Bila mo sa akin. Nakoy. Depende sa presyo po. Depende sa presyo. Madali lang pag-usapan. May 5 gigs. 5 gigs? Okay. Maganda ba yung bago? Bago. Hindi pa nagagamit. So, let's move on naman sa next topic na ano yung nagtutulak sa yung total, nandito ka sa abroad. Pwede ka lang matawag na OFW, kumbaga. So, ano yung tutulak sa yung kahit mahirap, gusto mo ipagpatuloy yung buhay, sa buhay? Like as a OFW? Or kasi malayo, wala ka sa Pinas. Hindi mo magagawa yung mga pwede mong gawin sa Pinas na hindi mo magagawa dito. Okay. Ano yung nagtutulak sa yung i-push pa, kumbaga. Well, kasi kapag OFW kasi, naging OFW naman talaga tayo. Okay. Ngayon na lang hindi tayo naging yung matatawag na OFW kasi dito tayo naging Irish citizen na tayo. Pero I consider myself as OFW pa rin kahit ano mangyari. Kasi nasa ibang bansa tayo. Sa akin this is me. Pero matagal tayo bago tayo naging citizen, Irish citizen. So talagang OFW tayo, umuwi tayo, nagbabayad tayo ng tax or whatever it's that, POEA, whatever. So nararanasan ko yung nararanasan ng iba ngayon. So I know what they feel. I know yung mga pagod, hirap nila. So it applies to me din kasi nga nandun tayo sa time na yun. Ang siguro pinakaano nun, i-push, siyempre isipin nila yung bakit sila nandito. Okay. Ano yung dahilan kung bakit sila gustong mag-abroad. Isipin nila kung bakit sino ba ang para kanino yung ginagawa. Okay. Gets mo? So, ganun din yung ano mo? Oo, ganun pa rin hanggang ngayon. Bakit ko ginagawa? Dahil sa pamilya. Siyempre, pamilya. Yung nagpupush sa'yo. Oo, kahit ano mangyari, trabaho to, I have to push myself para magkaroon sila ng better future. Lalo yung mga anak ko. Hindi na lang kami mag-asawa kasi kami mag-asawa. We are okay. We know this kind of thing na dadaan kami sa ganitong hirap. Pero yung mabigay namin yung support at kailangan ng mga bata, pag lumaki sila, yun yung iniisip namin. So, yun yung nagpupush sa amin. More likely, ganun din sana sa inyo. May mga pinag-aaral kayo sa Pilipinas. Or gusto nyo papuntahin dito yung mga, syempre, mahal nyo sa buhay, mga anak nyo, yun ang ipupush nyo na kahit ang hirap ng trabaho dito sa abroad. Kasi kala ng iba, pag nasa abroad ka, madali, kung may pera ka na. Hindi po ganun. Ilang beses ko na sinabi sa aking podcast na it's not about that. It's about na pag nandito ka sa abroad, doon mo mararanasin yung totoong buhay. Yun. Doon ka mamumulat na ganito pala sa abroad. Doon ka mamumulat na iiyak ka. Okay, mag-isa, kakain ka mag-isa, nasusulok ka mag-isa kasi hindi ka kontento kasi wala yung pamilya mo, wala yung mahal mo sa buhay, wala sa tabi mo. It's just you. And then doon ka makakaranas ng yung mga taong pwedeng mag-abuse sa'yo, yung mga taong pwedeng manakit sa'yo, yung mga ganung bagay. Hindi ko nasabi lahat na pupunta mo is maging ganun. Pero kasama yun. Ito yung reality na meron dito sa abroad. Na lahat to pagdadaan, lahat to pinagdaanan. Kahit sinong OFW dyan, lahat yan, for sure, magsasabi na dinaanan ko yan. So, yun yung mga bagay na pag nasa abroad ka, patatagan. Kasi pag hindi ka matatag sa abroad, talo ka. Gets mo? So, yun yung mga ina-apply ko na kapag ako sumuko ngayon, talo ako. Siyempre. Sa pamilya ko ang buhay ko to eh. Buhay ko rin ang nakasalalid at pamilya ko nakasalalid dito. So, anything na I have to do, it's more family. So that's why, i-connect ko na rin ang Boy Arlo. That's why Boy Arlo is here. Kasi yun yung mga naranasan namin na gusto ko i-apply at sabihin sa mga tao na bago pa lang na, you have to consider everything before you plan to go abroad. It's fine. Kung maswerte ka makapunta sa abroad, it's fine. Yeah. Swerte ka para sa ito. Pero yung life na nandito sa abroad, yun ang iisipin kung ano yung dadatnan nyo. Ano yung mga things na dapat you consider and ngayon pala pinaghahandaan nyo na dapat. Kung ano yung magiging resulta pag nandito na kayo. It's good to be in abroad. Siyempre, nandito yung pera. Number 1 niya. Kaya tayo mag-abroad. Kahit alam mo sino. Di naman dahil sa gusto mo lang mag-abroad para di ba, masyal hindi. You are here because gusto mong kumita na malaki. Kung ang Pilipinas sana, malaki yung bigay, wala na sana mag-abroad. Walang OFW. Lahat tayo nasa Pilipinas. Masaya. Nakikita natin yung mga kaibigan natin. Kumakain tayo ng tuhog-tuhog dyan, banana Q dyan, or barbecue dyan. Alam mo yun? Nasa karindera tayo, kumakain tayo kasama sila.
O nakipag-inuman tayo kasama barkada. Ngayon, wala dito. Lahat siya mapuputol. Di ba? Kasi nga, may mga time talaga na dapat you have to consider na and more time na isipin yung family, tatawa ka sa family, bago yung mga, yung mga medyo konting inuman, konting makikipaghalibilo sa mga kaibigan. Konting yun, bonus lang yun. Or like the weekend nga lang yun. Or after Friday nga lang yun, di ba? Yeah. So, yun yung mga dapat i-consider. Basta lang, i-push nyo lang yung sarili nyo, isipin nyo lang yung mga bagay kung bakit kayo nag-abroad. Okay. Diba? Yung mga goal, may goal kayo, kumbaga may vision and goal kayo. May end goal. Buti nga dito sa Ireland pwede kayo mag-Irish citizen. Oh, yeah. Kasi kung nasa Middle East ka, wala kang pag-asa. Kahit Wala, gano'n ka katagal doon, Oo. you don't have more likely na privilege na maging citizen doon. Walang gano'n. Unless kinasal ka doon sa, I think doon sa mga, nasa Middle East. Yes, na mga Arabo, mga gano'n. So, yun, may chance ka. Pero, kung may anak kayo, ganyan. Pero dito sa Ireland, yes, it's very good na pwede ka maging Irish at makuha mo yung family mo. Diba? So, yun yung mga marami, hindi lang sa Ireland. May mga ibang lugar. May ibang bansa din naman. Yeah. Total, nabanggit mo na yung mga pamilya at lahat-lahat. So, para sa tingin ko, ang biggest source of motivation mo ay pamilya mo. Number one. Tama. Well, number one, for me, number one, syempre, si God nagbibigay ng lakas. Then, syempre, yung pamilya ko after. And, yung mga magulang natin. Last pamilya natin yan. Asawa ko yan, anak ko, ang parents natin, na nagbibigay ng lakas sa atin. Kahit naman ikaw, ganun din naman kami, we're here to back you up. Kahit naman kuya, we're here to help him, support him no matter what. Ganun lahat tayo. We are here to help each other naman. Kahit hindi namin kamag-anak, tutulungan namin. Bakit? Kaya diba? That makes sense. Natulungan din naman yung iba. Kaya yun yung aim ng Buhay Ireland, to guide you. Ay, syempre, kung makakatulong tayo, di go for it. Kung kaya. Kung kaya, kung may mga sponsor dyan, na, alam mo yun, na mga gusto magpapasok ng trabaho dito, nasa company nila. We're here to help. You know? Kontakin nyo na Buhay Ireland. Buhay Ireland. Di po kami recruiter. Sabi ko na, ilang beses ko sasabihin, di kami recruiter, pero we're trying everything to... Gusto nyo lang makatulong sa... share information. Kung may mga kumakontak sa atin, kung may kukontak sa atin, mga ganyan. Ano-ano yung mga natutunan mo sa journey mo? Dami. Ay, Magsumikap ka. Magsumikap ka. Okay, that's one. Magsumikap ka ng matindi. Yun. Kasi, as I said, and siguro, natutunan ko, kahit gano'n na ako katagal dito sa Ireland, ang natutunan ko na number one lesson ko is, gano'n ka katagal sa Ireland, you have to save up. Okay, for your future. But, never stop there. Okay, ito lang sa akin, ha? Don't settle. Okay, ito hindi sa akin. Save. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng kotse, bumili ka ng, yung investment. Pero, magnegosyo ka. Yun yung aking next na parang, huli na. Actually, hindi siya huli. Kaya ko pa rin naman. Pero, you have to make sure na nandun yung negosyo. No matter what. Para sa akin, natutunan ko na kahit sabihin natin may bahay ka na, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, or, alam mo yan, negosyo. Bakit? Pag may negosyo kang sarili, at least matatawag mo sarili mo, may boss ka na, may investment ka na na pwede kang kumita. Kasi pag nandito ka sa abroad kasi, hindi ka, kumikita ka man, pero hindi ka amo. May amo ka pa rin. Sila yung kumikita, hindi ikaw. Tutulong ko sa iyo man. Oo. Paano mo ma-achieve yung ganong level? Kahit gano'n ka katagal, hindi ikaw yung yayaman. Yung amo mo yayaman eh. Ikaw na may sarili negosyo, kaya mong unlakin yung negosyo mo. Kung let's say, magaling ka sa pagluluto, di magtayo ka ng negosyo sa Pilipinas na, gano'n, restaurant. Kahit hindi naman gano'n kalaki. Basta, magsimula ka sa maliit. Gano'n naman eh. So, yung, pagtunan mo ng pansin, gawa mo ng paraan, umuwi ka, tignan mo yon, balik ka rito. Parang gano'n. Di ko alam kung paano yung style, pero magnegosyo ka, number one. Yun yung natutunan ko na dapat pala ginawa ko na before. Well, may investment naman ako. So, I'm happy with the investment na meron ako yung apartment condominium na pinapaupa ko. So it's a bonus na nagkaroon ako ng gano'n na opportunity na magpa-rent. So kumikita ako. At paano hindi ako nagpapadala sa Pilipinas para doon sa bangko. May pumapasok. So yun yung source of income mo sa Pilipinas. Source of income. Para pag uwi ako ng Pilipinas, hindi ko na kailangan ng mag-uwi. Kumbaga, nandun na yung pera. So kumikita naman ako. So yung mga ganun bagay. Pero syempre, hindi naman talaga yun ang gusto ko negosyo. Gusto ko talaga pagkain. More like. Kahit nga dito, kape ang negosyo ko na gusto eh. Kape lang.
kapihan lang kasi may ligo akong magkape. Kikita nyo dito sa Borarla, I always have coffee. But this time, I have my Guinness. Pero gets nyo, kape kasi yung number one na parang gusto ko. So, I tried a lot of coffee, different coffees. Kahit nandiyan ka sa aking bar, sa coffee bar, there are too many coffees. Dami nga. Hindi ako nag-i-stay sa isang coffee lang. Kasi I want to try and parang explore. Kahit different tastes. Yeah, insomnia. Pumunta ako kanina. So, trying everything kasi parang gusto ko talaga. Since naman dun, kakape naman tayo. Sino ba hindi nagkakape rito? Lahat yata tayo. 3-in-1 coffee, di ba? Sabi tayo sa bagay dyan. Lahat tayo mahilig sa kape. Ang mga Pinoy mahilig sa kape. Yeah. Maga, tanghali, gabi, kakape. O, di ba? Tanghali, tapat, may nagkakape. O, di ba? So, mahilig talaga tayo mga Pinoy sa kape. Ako mahilig talaga sa kape. So, yun yung mga, magnegosyo ka. Hindi lang yung parang mag-save ka lang. At isa pa, yun nga, sabi nga nila, wag kang maglalagay ng pera sa bangko lang. Yeah. Paikutin mo. Hindi lang sa bangko nakistambay ang pera. Paikutin mo yun. Yun yung parang isa sa mga lesson ko. Sa pakikinig din to siyempre. Sa pakikinig, panonood ng mga inspiration ng mga kababayan natin OFW or mga motivational speech ng mga gusto magnegosyo or tumutulong na magkaroon ng negosyo. Yun, yung mga silinchingkitan. Isa yun. Pero marami pa akong mga taong na nakita abroad and local. Okay. Oh, that was good. Dami ka natutunan sa'yo dahil sa mga, siyempre, kapatid kita, di naman lahat ng narinig ko sa'yo is buong journey mo. Hindi like, kumbaga, kung ano yung sinasabi mo sa akin, yun lang nalalaman ko. Yeah. Ako na yung nakikita ko sa'yo. Yeah, kasi more likely we're online. So, social person tayo na nag-usap tayo, pero you don't know more likely yung ganito mga bagay na coming from me. Tsaka hindi tayo nag-usap ng mga heart-to-heart talk na wala. Kasi ikaw, meron ka rin eh. Meron ka rin siyempre parang side, hustle mo na. Meron ka eh. Hindi ko sinasabi rin sa'yo. Hindi mo rin sinasabi sa akin. So, yun yung mga bagay na dapat. Wala lang problema. Kasi we have two different things naman na gusto sa buhay. Ikaw may gusto ka na ito, baka di naman ako interesado kahit sabihin ko sa'yo, di ba? Kahit ilang beses mo na sa akin sinabi yung mga ibang bagay na kikita, pwede magkakitao, pag-investan. Kung di naman ako masyadong interesado, di ba? Wala ka rin, hindi mo na pipilit, di ba? Ganon din ako. Ikaw, pag sinabi ko ba na, magkatayo ako negosyong kape, gusto mo ba? Umiinom akong kape, pero hindi naman ako ganun ka-addict katulad mo. So, parang hindi ka rin interesado, di ba? You have to look for somebody na pwedeng, at least kung kailangan mo ng tulong, support. Yung mga taong mahilig din sa kape. Hindi ka pa pwede isa pa, pag magnegosyo ka, hindi ka pa pwede na magtatayo ka dyan ng, kasi, may bagong uso nito, karinderya. Ito, cheesecake or bake shop. Hindi naman ako marunong mag-bake, pero gusto ko lang magtayo. Paano yun? Siyempre, kailangan marunong ka dun sa mga bagay na gusto mong itayo. Di ba? Kung ikaw marunong interesado. Kung na-interesado ka, kasi hindi ubra yun. Kung hindi mo passion, wala yun. Hindi so, kailangan mo effective. Bukal sa loob mo na. Dapat on hands ka rin sa mga negosyo kung magtatayo ka. Yun. Okay. Kaya ngayon, ito, podcast. Isa sa mga hobby ko, podcast ngayon. Bago to, guys, at actually, hindi ko to in-expect na ako yung unang magiging guest. At hindi ko rin na-expect na gagawa ka ng podcast, more likely din. Pero it helps kasi na your topic is different from mine. Totally different yung topic natin dalawa. Kasi nga, ginawa ko tong podcast na to para tulungan niya rin sarili ko, kumbaga. Kasi hindi ako yung maboka sa mapagsalita sa harap ng tao or sa mic. Yeah. Like, even sa camera. Yeah. Shy type yung, ayoko mapumunta sa camera. So, parang sa akin, parang it helps na it will help me kumbaga maging hindi shy type sa camera mismo. Okay. Kumbaga parang trying different things na rin. Actually, personality wise. So actually, you don't have to kasi ito different podcast din naman kasi. We all know ang podcast kasi more like audio. So, may mga siyempre shy type katulad mo na ikaw. Minsan nire-release sila audio lang, walang video. Pero for me, siyempre, ako mahilig ako mag-show off. Nung kinakain ko lagi, iniinom ko. So, of course, may different. May audio and video. Pero, it's still the same. Kasi you're, pa rin, binibigay mo pa rin sa mga tao yung information na kailangan nila. As I said, iba yung sa'yo dahil nga may life, siyempre nandun yung buhay natin. Pero yung motivate, kasama rin yung katulad ko. Pero yung health, wala ako noon. Okay. Yun yung wala sa akin. Parang,
it has to be, mas marunong ka sa mga, Different mga dieting, health, fitness, doon ka sanay. Ako nag-aalaw ako ng gano'n, pero hindi naman siya ganun grabe. Yeah. Na parang, I know everything. Yun. Last question na to sa ating podcast. Ano ang mensahe mo sa mga mensahe mo sa mga listeners natin, mga words of encouragement? Siguro be yourself. More likely, be yourself. And huwag kang mainggit sa mga tao. Kung ano meron sila ngayon. Okay. Kasi may kanya-kanya tayong different path. Ngayon, nandun sila, pero who knows, baka ikaw susunod sa ibang lugar naman. Ibang path ang bibigay sa'yo. Kasi sometimes kasi ang mga tao kasi, they want the same. Kung hindi naman para sa yung ganung bagay, bakit mo kailangang sundin? You have a different, sabi ko place na baka doon ka mas magaling kaysa sa mga ganun. And work hard. Okay, work hard. Para sa pamilya mo, para sa sarili mo. And then, stay motivated, more likely, dedicated, and meron kang goal. Number 1 yan, goal sa pinakataas. Kasi kung wala yung goal, siyempre, anong gagawin mo? Ano yung mission mo? Diba? Kung may goal ka dyan na, sige, sabihin natin, magkaroon ka ng negosyo in 10 years time, go for that. Yung goal mo, dire-diretso lang. Kahit may mga challenge dyan, may mga challenges dyan na talagang, it will come. Pero yung goal mo na diretso, yun ang iisipin mo. Kahit may mga dumating dyan na balakid, keep going lang. Dun sa goal na hinahangad mo na makantan. Diba? So, push yourself hard and do what you like. More like to them. Do what is right. Do what is right, of course. Basta maging pray, always pray din sa mga kay God and maging healthy. Yun nga, sabi ko, tama yung gantong topic at episode na healthy ka lang, more likely. Isipin mo rin yung sarili mo. Hindi lang puro yung trabaho. Minsan, you have to think about your health, yung kinakain mo, and mag-exercise kung kaya. Hindi naman ibig sabihin pag nag-exercise ka, you have to go to the gym. Diba? You have to be fit lang. Diba? Sa kung ano yung kaya mo. And then, sleep as much as possible. Kasi kailangan yun dahil nag-work ka. Kailangan mong, kahit naman hindi ka nag-work, kahit nag-study ka yung mga ganitong bagay, kasama rin yun eh. Yeah. Kasi part ng buhay mo yun na kailangan mong Kung kinaya ko na pagsama-samahin, at hindi lang ako ang may ganitong ginagawa, may mga ibang tao rin na they work, they study, they do a lot of things in between. Kung kinaya nila, kinaya ko, kaya nyo rin. Hindi siya magiging balakid na, hindi, mahirap yan. Kasi nasa isip nyo lang yun. Pag yun ang inisip nyo, talagang walang mangyayari, di ba? So, yun. Keep pushing yourself hard. And stay focused kung ano man yung goal na meron ka. Right. Thank you. Maraming salamat. Kuya Jerome. Ang weird. Yeah. Actually, it's very weird actually. Pero yeah, this is my first time namin nag-podcast sa akin. Ayun nga, I'm happy to be, na marinig din yung side ko. Hindi ako yung tatanong. Inisip ko nga parang imbes na ikaw yung nag-i-interview sa mga guests mo sa mga Yeah. So inisip ko, bakit di ikaw ang interviewin natin? Namin. Para malaman nyo rin yung ano yung side paano yung behind the scene niya, buhay niya. Totoo yun. So, paano siya nag-start sa podcast. Yeah. Actually, mahaba-haba ngayon. Hindi sa mahaba. Actually, sinabi ko rin naman dun sa sa mga ibang episode ko bakit nagsimula yung podcast na Boy Ireland. It's funny na it's just nowhere. Na kami lang ni JR ang parang gusto lang namin mag-sit down na tamad na kami mag-vlog everywhere na kasama yung DSLR or phone, whatever. Nahihirapan na kami. Minsan wala na talaga out time na at mahirap pag-edit. So sabi ko, I just wanna sit down and do a raw video na kahit hindi siya filter. It's just fine. Because this is podcast is, hindi siya filter. Anything, minom ka, magsalita ka. Huwag ka mo masyadong magbura. Pero that kind of, it's part na you will do this kind of things na magandang podcast kasi it's getting more interesting na rin sa lahat. Magandang kwentuhan din. So there you have it guys. Isang kwentong puno ng mga aral at pagsubok at malilit na tagumpay na bumubuo ng kanyang buhay. Sana ay mayroon kayong mga napulot na inspirasyon para ipagpatuloy nyo ang sarili nyo. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging pinakamabilis or pinakamagaling o pinakauna sa lahat ng bagay. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Lahat tayo may sariling timeline, may sariling laban, at may sariling paraan sa pag-angat. Kahit mabagal o mabilis pa yan,
uusad ka rin. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Lahat tayo may sariling timeline Sariling laban at mga sariling paraan sa pag-angat. So, kahit mabagal o mabilis, tuloy-tuloy lang, uusad ka rin yan. At minsan, sa oras na hindi mo inaasahan, doon dumarating yung mga pinakamalalaking biyaya. So, keep going, your moment will come.